Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction o opinion itong post ng Peanut Gallery Media Network. Just in. On July 1, the Senate will conduct a hearing on the school shooting in Tacloban. Tanong, sino ang magiging chairman who will lead itong Senate hearing na ito? Ano sa tingin nyo? Dapat pangilinan? Excuse me. Excuse me. Kasi batas niyang nakataya dito eh. Kaya lang, very sad. Dahil ang nakalagay dito, on July 1, Senator Risa Hontiveros will lead the Senate hearing on the school shooting in Tacloban. Wow naman. Ano, mga comments dito binasa ko, magpapabida na naman yan. Oh, 11,000 ang nag-react. 10,000 ang tumatawa. 64 ang galit. 273 lang ang nag-like. Ay, nako. Oh, itong mga comments, oh. Oh. R.A. Chan, probably for media mileage, she's running for president. Di ba? You can just imagine yung mukha niya na magiging chairman na naman dito. Sige, pagbigyan nyo naman si Senator Risa. Rinaldo Esmeralda, why her? Senate BAM, I believe, is the committee chair on basic education. Oh, correct. Paul John Bolchador, Kiko is better handling this. Detox Ginok, sabi, let Kiko lead the hearing. Wag na si Risa. Sherwin Ticket, na-imagine ko na agad mukha niya habang nagsasalita. Yeah, magpapasikat yan. Tony Kaipang, I want to hear Senator Kiko's take on this. Rendel Yap, mala MMK. Ano ba yung MMK? Maalala mo kaya? Mala MMK ang hearing na yan. Jojoan Kwak, magpasikat na naman si Madam Chair. Vote for President. Oh, ano ba? 2 Ots, nauna pa ito sa varsity incident. Oo nga. 2 namatay sa varsity incident, walang hearing. Pagkatapos ng Tacloban, hearing kagad. Maghanda ng maraming flashcards. Ito, John Paul D. Should be Kiko. That's his law, isn't it? Yeah. Dapat, to me, kung may dapat na mangulo sa hearing na ito, walang iba kundi si Senator Kiko Pangilinan. Dahil para siya mismo ang mag-direct sa NBC para ma-amend yung batas niya. Parang sa kanila, parang okay yung batas na yun. Na okay lang, huwag niyong galawin. Ang problema siguro is, nasa estudyante lang yan, nasa environment lang. Parang wala silang nakikitang mali sa batas ni Kiko. To me, dapat i-amend, ibaba yung edad ng liability. Katulad nung una is 9. 9 and below yon exempted. Kaya lang, pataas na yan, dapat may pananagutan na, hindi yung batas ni Kiko na basta minor de edad. Libre. Nagsalita na yung lawyer kanina. Meron pala tayong Juvenile Justice Welfare Council. Komposito ng mga interagency ng gobyerno. DSWD, DOJ, LGU. Yung executive director, Attorney Oco, sabi, walang pananagutan yung 2 suspect. Ang gagawin lang daw, ang DSWD worker at ang Public Attorney's Office, mag-submit lang ng petition or manifestation
para yung dalawang suspect ma-turn over at doon ma-rehabilitate sa Bahay Pag-asa Rehabilitation Center. 1 year lang daw. Oh. So after 1 year, labas na naman. Paano tayo makasigurado na effective yung rehabilitation nila after 1 year, wala nang gagawing ulit ano. Nakakaano ito? Nakakadismaya. Napakasakit na first time in history. Ito na yung pinaka-worst na sakuna na nangyari sa ating eskwelahan. I think 4 na ang patay. Then, maabot 20 ang wounded. Mabuti na lang at mayroong student hero. Lumabas ngayon sa social media, pinablis din ng Inquirer. Chris Lawrence Pabian. Nasa loob sila ng classroom. Nung may pumutok na, nandun si Chris sa pintuan, papasok na yung gunman, isinara niya. So, in the process, sa pagsara, ayun, prinoteksyonan din niya yung isang babae, kaya ang tama ni Chris Lawrence Pabian sa likod. Dahil naisalbar niya yung mga classmates niya dahil isinara niya ang pinto. Kaya mabuhay itong si Chris Lawrence Pabian. Masakit na pagkamatay, but I believe na magiging very proud ang kanyang pamilya. Plano niya palang maging police officer. Wow. Sana maraming pulis na katulad ni Chris Lawrence Pabian. So, ano ngayon? Good luck, Senator Risa Hontiveros. Maalala mo kaya hearing na naman ito. Wow, another publicity. So, pabor ito sa kanyang kandidatura sa 2028 presidential election. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Walay sa natabangan na mugiro, so muna ni ang itsura sa iyang atop. Muna ni ang kadako sa buslot. So karon mag-atop na ni siya sa gitabang sa iyang hero. Ug karon mo na ni ang hero nga among gitabang nga iatop karon. So plinsen lansang hero kompleto gyud. Ay, dampay gid makapal dai. Nainay kamat. Dua po, dua. Ug karon humanagyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Makita nato nga nakaatop na gyud.
Nakatop na gid ko. Nakailis na kog kuan atop nga mga buslot akong atop. Salamat gyud nga napulian akong atop nga 30 na ka tuig. So salamat kayo.